lalabas at lalabas ho yan. At napakadali hong idepensa ng sarili mo kung alam mong ikaw yung nasa katotohanan. Kahit saan paikot-ikot pa na tanong ang itanong sa iyo, mga boss, kaya mong maipagtanggol lang yung sarili. Kasi alam mo na yun yung katotohanan. Kahit pa paulit-ulitin yan, iisa at iisa ang isasagot mo. Kasi yun ang katotohanan. Kaya, ito namang issue, got ni Secretary Remulla about Interpol na yan, ay napakahirap po i-digest. Napakahirap i-digest. Because, why worry about Kasi sabi ho ni Secretary Boy, ni ES Bersamin mismo yung nagpaliwanag, mga boss, no? Na kahit sabihin nila na wala tayong jurisdiction sa International Criminal Court kapag ang ICC ay nakiusap o nakipagtulungan sa Interpol, hindi pwedeng hindi papabor ang maging desisyon ng Pilipinas sa hiling ng Interpol, mga bossing. At yung Interpol po, wala po silang sariling pulis, ha? Ang mga kapulisan po nila, mga kababayan, is kung sino po yung kapulisan ng bansa. Kagaya po sa atin. PNP. Diba? PNP, pambansang kapulisan ng Pilipinas. Interpol? Kaya dito maiisip na, bakit kaya pinagpapalitan yung mga nakadestinong pulis sa Davao? Hindi kaya may connection yun doon? Para kung sakali, kapag ka-ready na at nandiyan na ang warrant of arrest, yung mga nakadestino na doon, wala nang kumbaga, alam na nila kung ano ang gagawin. Pero kung yung dati, ang mga nakadestino doon, baka sakali na tumanggi na i-serve ang warrant of arrest. Kumukonek ho, di ba mga kababayan? Na DOJ mismo ay hindi membro ng Interpol. Let the PNP handle that matter. Let the PNP handle that matter. Because ang membro ng Interpol ay ang Philippine National Police. Dapat ang PNP ang mag-handle ng matter na yan. And PNP lang ba? Di ba under ng ating Pangulo din, ang Philippine National Police, mga kababayan? sa punto na yan, na humingi ng tulong yung ICC sa Interpol na maserve yung warrant of arrest against the suspects, napakadali lang naman sabihin ng PNP na, sorry, we cannot implement or enforce any order coming from the ICC because as a matter of policy, as stated by our President, ICC has no longer jurisdiction over the Philippines by... Dati yun. Si Bato, 2024 pa yun. First quarter ng 2024. Ngayon, iba na. Ayan na nga, si ES Bersamin na ang nagsabi. Makikipagtulungan na at makikipag-usap na. Pag-usapang ICC, siguro yung mga reporter, talagang hinahunting si Bato kapag kausapang ICC. Kasi siya yung pinakakabado ho mga kababayan Sabi ni Trinidad del Campo Magbitang, Mr. Mark, ikaw na lang ang nagbibigay ng panahon kay Bato sa lagi mong pag-future sa kanya sa mga vlog mo. Ikaw ang nagpapasikat kay Bato. Ay, naku po, matagal na pong sikat yan. Lalo na po pag-usaping EJK. Senador ho yan, tayo ano lang tayo. Matagal na hong sikat talaga yan at kailangan maipaliwanag natin ito sa taong bayan. Yung mga pinagdadahilan ho ni Bato de la Rosa. virtue of our withdrawal from the Rome Statute. Ganun lang yun. At re-restituin yun ng Interpol kung ano sasabihin ng kanyang member police agency. Because Interpol does not exist or is not under the command of the ICC. Interpol exists for its member police agencies. Yan po, Raul, ang ating PNP ay nagbabayad ng mandatory regular dues diyan sa Interpol na yan. Sabi ni Chi, sikat na komedyante yang si Bato de la Rosa. Ano kaya ang gagawin niya kapag nandyan na ang Interpol? Sabi ni Sir Lance Christian Baldanzo, ewan natin. Yun ang magandang katanungan.
no? Hindi siguro kasi mga senador naman 'yan. Meron ho yang mga ano, may mga timbre ho sa kanila. Uy, nandiyan na ang ICC, nakapasok na. Pero mga kababayan, ang balita ko pabalik-balik na nga po ang ICC sa loob ng bansa natin eh. At yan ay nirespeto ng Interpol kung anong stand natin sa isang particular issue. Huwag po natin nila gamitin yung Interpol as a scapegoat. Napakadaling i-deal yan si PNP. I've been the chief PNP. I've been the chief of the member police agency sa Interpol. Nakailang meeting na kami dyan, nakailang convention na kami dyan. Alam ko yung pagpatakbo dyan. Hindi po na pwede gamitin yan na scapegoat kasi Pinapangunahan na ni Bato de la Rosa, mga kababayan. Oh, ay nako. Tapos makikita mo pa din, mga bossing, ang sigaw ng sambayan ng Pilipino. Sige, ICC, balik na natin ang ICC sa Pilipinas. Diyos ko po, Lord. Interpol nakiusap, kailangan mag-respond tayo. Napakadali, malag naman mag-respond na. Hindi kami binding. Yung order ng ICC, hindi yan binding sa amin as a nation. Dahil nga, hindi yan coming from the competent authority. Kung yan ang galing sa Supreme Court, then siguro respetuhin niya ng PNP. Pero kung galing sa ICC, na sinabi na nga as a matter of policy by our President, no less than our President, na wala na yung jurisdiction sa atin because na matagal na tayo nag-withdraw. Then, ano pang gagawin ng Interpol? Ibalik niya sa ICC yung warrant of arrest dahil Kumbaga parang pinapangunahan niya. O ganito gagawin niyo, balik niyo na lang sa ICC. Yung warrant of arrest, wag niyo na akong pakialaman dito. Magtatanim na nga lang ako ng kamote sa Davao pinapakialaman niyo pa ako. Ay nako, Bato. hindi naman i-implement ng PNP dahil alam ng PNP na walang jurisdiction ang ICC sa atin. And whatever orders coming from ICC is not enforceable by the PNP because it is not binding on the part. Yan yung makikita natin, mga bossing. Kung sino ang tama, kung si Bato de la Rosa ba ang tama, o yung sinabi ni E.S. Bersamin, mga bossing, Executive Secretary Bersamin, na pwedeng kumonekta ang ICC sa Interpol at ang Interpol makikipag-ugnayan sa pambansang kapulisan o PNP. Kung anon po ang mangyari dyan, malamang sa alamang po, yun yung tama, mga boss. Of the PNP. Pero sir, may sinabi si E.S. Bersamin, noon daw, kailan to? December 2024, last month, yung Interpol and the Office of the Prosecutors of the ICC signed an agreement establishing a framework for collaboration in crime prevention and criminal justice. Sa ilalim daw po ng agreement na yon, yung ICC, OTP at Interpol ay mag-exchange police information and criminal analysis and cooperate in the search for fugitives and suspects. So yun daw pong agreement na yon also grants ICC OTP access to Interpol's telecommunication network and databases. Ano kaya sagot ni Bato? No question about that. It is an agreement between them, Interpol and ICC. And the Philippine National Police. Nagko-connect-connecta na. Naku, Bato, lagot ka! As a member of the Interpol, ay may boses rin dyan. He can, the PNP can voice its stand on that matter. At pakinggan niya ng Interpol. Pag sinabi ng PNP, Kaso ginagalit nyo si General Marbil. O, di ba? Ginagalit nyo si General Marbil. Naku, lagot kayo lalo. sorry, hindi namin ito ma-enforce. Itong inyong gustong i-enforce na warrant of arrest. Tama to. Nasaan ba yun? Na-vlog ko na din yun no? Naalala nyo, mga kababayan, sabi ni Nico Santos, kaya pina-extend si General Marbil, siya mangunguna sa pag-aresto kay Duterte at kay Bato de la Rosa. Ang idinahilan po dyan, mga kababayan, malapit na daw po kasi yung election, kaya si General Marbil, mga bossing, o ang PNP chief, ay in-extend po hanggang matapos yung halalan. Upang sa ganon, kumbaga, laking gulo nga naman ho, no, kapag pero ang isa sa nakikita ko ho talaga, mga kababayan, kung bakit extended si General Marbil, siguro ito yung huling proyekto niya, ano? Hintayin yung warrant of arrest galing sa PNP, sa Interpol, na galing po sa
sa ICC. Tapos pagkatapos nun, sige, General Torre, ikaw na ang papalit sa akin. O baka kasama si Torre. Na-aresto din po. Alam nyo naman, no? Favorite ngayon si Torre na umaresto ng mga nagtatago, mga kababayan. Coming from ICC because as a matter of policy nga, hindi na recognize ng ating gobyerno yung jurisdiction ng Interpol over the Philippines because nag-withdraw na kami ng matagal na. Nag-withdraw na kami. At yan naman, pakinggan rin ng Interpol. Although, Respeto ng Interpol yung bawat membro niya because Interpol operates through committee and coordination. although Respetuhan lang yan ng bawat membro. Coordination lang yan. Naku po, mga kababayan, malalaman natin ngayon kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung kailan na-aresto sila Bato de la Rosa. Bunggo pa naman, number 6, 7 o number 5, basta papasok si Bunggo. Tapos malaman-laman mo, naku, ito na ang ICC. Sineserve na ang warrant of arrest sa kanila, mga kababayan. Eto, nagpa-poll ho tayo, mga bossing, nagpabotohan tayo. Ano gusto mong gawin ni Bato de la Rosa? Manlaban ba? May bumoto po ng 59%, mga kababayan. Magtago, 41%. Para naman doon sa mga nagsasabi. Lintik ka, magpapabotohan ka, pabor lang sa inyo. No? Channel namin to, wala kayong magagawa. ganyan naman din sa inyong mga channel. Di ba? Kanya-kanyang channel lang po yan. So, tatapusin ko na to. 1,389 votes. Ang bumoto sa manlaban, si Bato de la Rosa, 59%. Ang bumoto sa magtago, si Bato de la Rosa, ay 41%. Tatapusin ko na yan. Yan, tinanggal na natin, mga kababayan. Kayo po, sa mga magre-replay nito, mga kababayan, ano po ang sa tingin ninyo? Si Bato ba ay manlalaban or magtatago? So ngayon po ay anong oras na? 12:00 na ng gabi dito sa aking kinaroroonan. Ako po ay magpapaalam na. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Ingat po kayo diyan sa Pilipinas.